What's up guys? So welcome back dito sa ating another video. So pag-usapan naman natin is about static routing. So ano nga ba yung static routing? So yung static routing is routes na manually kino-configure natin dito sa mga router. Yan. Para malaman ng mga router kung saan nila i-send yung packets sa isang specific destination network. So para mas maintindihan natin lalo, halimbawa, si PC1, ito, gusto niyang ma-reach si PC2 or gusto niyang makapag-communicate or ipiping na lang natin. Ngayon, gagawa tayo ng static routes dito kay R1, kay router 1, para pag na-receive niya yung ping or yung packet galing kay PC1, alam niya kung saan niya ipo-forward yung traffic. So, kanino niya ipo-forward? So, syempre, dito sa katapat niya. Okay? So, alam na ni R1 kung saan niya ipo-forward yung traffic. So, dito sa kanyang katapat na IP or tinatawag na next hop IP address. Ngayon, si R2, marireceive niya yung packet na yon. Makikita niya na yung destination IP address is para dito sa network nila na 5.0. Ngayon, syempre, itong 5.0 network na to, directly connected sa kanya. Ngayon, may ipapasa niya yan kay yung traffic kay PC2. Kumbaga, sasabihin ni router 2, oh, meron kang package. Ito para sa iyo. Ayun, magre-reply back si PC2. Yan, magre-reply siya dito kay router 2, dito sa interface na to. Then, titignan ni router 2 yung kanyang routing table kung meron siyang static routes pabalik naman dito sa network na to. So, i-configure din natin tong router 2 na to ng static routes para malaman niya na dito niya i-forward yung traffic sa katapat niya or next hop IP address na marireceive niya dito kay kay PC2. And then pag na-receive naman ni R1 yon, syempre yung makikita niya yung destination network or IP is para dito sa network na to na 1.0 or dito sa PC. So directly connected naman yan sila. Alam na ni router kung kanino niya yan ibibigay. So syempre dito kay PC1. So, parang ang nangyari, ang communication kay PC1 at kay PC2 is established. Okay? Nakakapag-communicate sila sa bawat isa. Okay? So, ganun lang din yan dito. Sa R2, papuntang R3, R3 papuntang R2. So, ganun ang ginagawa natin sa static routing. Manually configured. Kino-configure natin lahat. Kasi, kung si R1 lang ang kukonfigure natin, alam niya na puntahan tong network na to. Ito, yung dito. Pero si R2, hindi niya alam kung paano puntahan to. Hindi niya alam paano puntahan to. So, mangyayari dyan is magre-request timeout. So, walang communication na may establish. So, summary lang, parang tinuturuan natin si router. Specifically. So, dito, punta tayo sa diagram natin. Makikita nyo, naka-configure na yung mga IP address na yan, guys. Ito, ayan, mga IP address na yan. Kasi, parang hindi na humaba yung video. Kasi lang naman yan madali lang naman yan magtatagal tayo yan. So, show IP, ito sa PC1 tayo, show IP, ayan na yung IP, may gateway na, show IP, ganun din kay PC2, kay PC3 naman, ganun din, may IP address din. So, napiping na nila yung gateway nila, yan, napiping na yung gateway, oops, nasaan na? Ito, napiping na nila yung gateway nila. So, yung sinasabi ko rito is itong from PC papunta rito, piniping nila to. Ito kasi yung gateway nila. Ito, yung katapat nilang interface ng router. So, ngayon, wala pa tayong static routing na kinukonfigure dito sa tatlo. Ang gagawin natin, kunwari, from PC1, yung sample natin kanina, from PC1 to PC2, magpiping ako. PC1, ping 192.168. Ano yung IP address ni PC2? Ito, 5.1. 5.1. Okay, so binibigyan tayo ng reply na destination host unreachable. Kasi itong router 1, wala pa siyang routes or static routes para mapuntahan niya yung network na to. Itong 5.0. Kaya binibigyan niya tayo ng reply na unreachable. So parang sinasabi niya, nung dumating dito sa IP na to or sa interface na to yung packet, so sinasabi niya, wala siya niyan, wala akong routes niyan, hindi ko alam kung paano puntahan yan.
Okay, so hindi niya ma-reach. So, ano lang guys, ano lang ulit, parang additional information. Grabe yung kulog ah. So, yung ganun yung ano, ganun yung host unreachable. Pag walang routes, yung router papunta sa destination. Pag request timeout naman, ibig sabihin, yung packet ng PC or yung ping dumaan kay router tapos na-forward yan ni router 1, na-forward niyan halimbawa dito sa kanyang next hop address, tapos sabihin natin si R2 na forward niyan dito, pero sabihin natin si PC2 ay naka-turn off, or sabihin natin may firewall dito, binablock yung ICMP or yung ping, or sabihin natin patay itong link na to, ang marireceive nating reply dito hindi destination host unreachable kundi request timeout. Okay, so yung request timeout, merong static route or merong route si R1 dun sa destination niya, sa destination IP, pero yung reply ng destination network or ng destination device hindi nakabalik, diba? Halimbawa si PC1 nagping siya, dumating dito, pero patay nga si PC2, so walang reply na bumalik, kaya request timeout. Okay, kasi nag-aantay si PC1 eh. Inaantay ni PC1 na may mag-reply hanggang sa mapagod na siya kakaantay. Kaya request timeout. Tapos yung unreachable naman, dumating dito sa interface na to. Sabi niya, gusto ko puntahan si 5.0 network. Sabi ni R1, wala akong routes niyan, kaya hindi natin marireach yan. So ganun yun. Yun yung additional info na may bibigay ko. So balik tayo. Unreachable, di ba? Kasi kung mapapansin nyo, sa R1, ito pala yung sa R1 to ito yung routing table na tinatawag. So, explain ko lang ng konti. Yung C, connected. Yung L, local. So, yung sa C na to, ito, yan. Ibig sabihin yan, dito sa Ethernet 0/0, ito yung network na nakakabit. So, yan yung pinaka-summary network, subnet. Kabuuan. Ngayon, dito sa local 1.2/32, kaya siya /32, yan yung specific IP address na connected dito sa Ethernet 0/0, which is ito. Ayan yung nakakonfigure sa kanya, 1.2. So, kung makikita nyo, wala siyang routes, guys. Oh. Ang alam niya lang marating is itong 1.0 na network. Ito. And then yung 2.0, which is ito. Yan. Yan lang yung kaya niyang marating. So, kung gustong iping ni PC1, itong PC2, is magiging unreachable talaga kasi wala siyang routes. So, ganun din dito kay R2. Show IP route. So, ito yung command guys para makita nyo yung routing table. Makikita nyo, ganun din. Connected, yung subnet, and then yung specific IP address. And so medyo mas marami siya kasi ilan yung network na nakakabit sa kanya. Itong 2.0, 3.0 at 5.0. So ganun din yan dito sa router 3. Hindi ko napapakita. Okay?